Amen. Tanungin mo, sabi ka na ba magpuri sa Panginoon? Anong sinagot? Sabi niya, Amen. Dahil nandito po tayo umaga at talagang iparamdam natin sa Panginoon yung kagalakan na nagmumula sa atin. Tayo'y narito dahil pupurihin natin ang ating Diyos. Amen? Pupurihin natin ang ating Panginoon. Pupurihin natin, dakapilayan ng Diyos. Ipakita natin ang kasabihan sa pagpupuri sa Panginoon. Oh God, hallelujah. Let your Holy Spirit fall upon us, oh Jesus. Purihin ang Diyos. Come on, church, hallelujah. Sama-sama po tayo umawit sa ating Panginoon. Sabihin mo, mahalagin ko, oh Diyos, sa'yo aawit. Yes. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mahalagin ko, oh Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Come on! Aking pagmay, taas natin pagmamay. Pangmalang ko'y luwalhati. Pagkat ikaw, oh Diyos, ang dakila. Sama-sama sabihin mo, napakasayang mabigay papuri. Hallelujah! Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat katulad. Pupurihin ka sa bawat dagat. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Yes, God, hallelujah. Sa taglong lakas, O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Say, napakasayang mabigay papuri. Yes, God. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin natin, Panginoon. Pupurihin ka namin sa bawat halaman.
sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, huwag siya. Sumigaw sa kalaman, Diyos, sumigaw sa kalaman. Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa kalaman, ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Basta mapuri, wagas na papuri, sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, huwag maging. Pag sinabi mo sumigaw, sabi niyo, sumigaw sa wala. Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa wala. Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sa tawas na papuri, come on, church! Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, huwagin siya. Awitan sa Panginoon, sumigaw sa Kanya. Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa Kanya. Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa Kanya. Sumigaw sa Kanya. Sumigaw sa Kanya. Sumigaw. Bless God! Hallelujah! Napakasarap purihin ang ating Panginoon. Amen po ba? Salamat po Diyos. Salamat Panginoon sa kagalakan mo, Panginoon. Salamat Lord God sa buhay namin, Panginoon God, ay pinagkaloob mo sa amin, O Diyos, na kami natutunan namin, Panginoon, na purihin ang kadakilaan mo, Panginoon. Salamat po Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, let's worship. Let's worship the Jesus. Hallelujah, God. We praise your name, Jesus. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa na lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo ay sumasamba sa iyo. Ang aming bahay ay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Tunay nga, Panginoon. Mapalad ang bayan na iyong ibinuko. Mapalad ang bansang sa'yo lang sumusunod. Maghari ka malaman sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesus.
bigyan natin ng kapurihan ng Diyos. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Itaas natin ang kadakilaan ng Diyos. Iparinig natin na buhay ang Diyos natin. Dakila ang Panginoon. Nag-iisa, tapat, makapangyarihan. Amen. Wala nang ibang hihigit pa sa Kanya. Amen. Come on, church. Sing. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Come on, church. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Ipakita mo ang pagpupuri sa Diyos. Ang Panginoon nakatingin lang pa sa atin. Lord, ikaw ang pinupuri namin. Sa bayang ito, Panginoon, ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Sa bayang ito, ikaw ang pinupuri namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Come on, church. Come on, church. Let's worship. Pinupuri ka namin. Yes, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Purihin ang Diyos. Pinupuri ka namin. Jesus sa'yo ang kapurihan. Come on, church! Jesus sa'yo ang karangalan, sa'yo ang karangalan ng kapurihan. Minsan na, Jesus sa'yo, Jesus sa'yo ang kapurihan. Ang malaki at ngayon at
bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahan sa aming yes, God. Ikaw lang, O Diyos. Bisa pa. Mapayag lang iyong ibinuko. Mapayag ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka manahan sa aming pagpupuri. Ikaw. Come on, church. Lang, O Diyos. Sabihin mo sa Panginoon. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Ikaw lang, O pinupuri ka namin naman. Oh yes, God, hallelujah. Purihin ka. We praise you, Jesus, oh God. Ikaw ang Diyos sa bayang ito, Panginoon. Ang nag-iisang Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. We praise you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bayang ito. Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ikaw ang laging nariyan, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Praise you. Salamat sa buong kongregasyon na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are good, God. Dahil ikaw ang aming kinikilala, Hallelujah. Thank you, ang Jesus. nag-iisang dakila Amen. sa mundo You are ito. good, God. Sa bayang ito, Panginoon, You are mighty. The whole earth is ikaw filled ang with your aming glory. hari. Sana, Ikaw ang Hosanna aming in the highest, pinuno. Lord. We praise you, Lord. We Ikaw ang nasusunod glorify sa you. puso namin, Lift Panginoon. up your holy name, Jesus. Salamat sa pagmamahal mo Jesus sa bayang Christ, ito. Lord, over this place. Sa kalayaan na Jesus purihin ka Christ, Lord, namin. over this Sa kalayaan na dakilain namin. Sa kalayaan na ipagsikawan namin sa buong mundo. Hallelujah. Ang Diyos namin, buhay! Hallelujah. Ang Diyos namin, tapat! Ang Diyos namin, dakila! Ang Diyos namin, hindi nagbabago! Thank you, Father. Ang Diyos namin ay sumasagot sa panalangin namin. Ang Diyos namin ang siyang katugunan. Ang Diyos namin Narahande. ang nagpapagaling. Yakasokoro-shikande. Siya ang kasama namin. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Shikararabo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka sa kalagitnaan namin, Panginoon. Bukas ay June, di ba? Ano po pang inaalala natin pag June? Mother's Day. Father's Day. Ay, mahalaga kasi. Well, ano? Kalayaan, di ba? So, kalayaan. Kaya, sisimulan ko po, ilang linggo akong wala, Pastor Dante, 4. Kasama niyo ako sa susunod na 5 linggo. Okay? Kailangan mag-aral tayo. Ang akin po ang gagawin ngayon ay kalahati pagtuturo, kalahati pangangaral. So, maaari po natin hiwalay yung kaisipang yun, no? Ang akin pong tatalakayin ay isang serye po
sa pag-iisip politikal ng mga mananampalataya. Bukas, hindi ko alam kung magkakagulo na naman o nanonood ba kayo ng kaganapan sa ating pamahalaan? Napakagulo na po. Ang tinitingnan po natin ngayon ay hindi lang yung stability, hindi lang yung kapayapaan, ngunit sa katotohanan po, higit na kasuklam-suklam ang kaganapan sa kasalukuyan. Nakalimutan na nila yung sinasabi nila ang flood control, nakalimutan na nila yung ano pa yung maaaring makalimutan na naman nila yung gagawin nilang trial sa Senado. Alam niyo po, bago po ako magsimula, gusto ko bigyan kayo ng introduction kung saan po ako nanggagaling. Ako po ay nanggaling sa akin na. Hindi po. Noong ako po ay bata pa, ako po ay nag-aaral sa Dako po ng Maynila. Sa isang high school po ron. Ang kongreso po, sino po nagpupunta ng Luneta ngayon? Wala. Sino po nakapunta na sa National Museum? Ang kongreso po noon ay nandun. Malapit po sa National Museum. Nandun po yung building nila. Kami po ay lumalakad lang para manood ng session po sa Senado. At ang mga senador noon, lahat po sila ay kagalang-galang. Ang mga senador po ngayon ay walang galang. Kaya, ito po ay hindi lamang tugon sa dapat nating maunawaan kung saan nakatayo ang isang mananampalataya. Ang ating pong lipunan ay hating-hati na. Hindi lamang hating-hati sa politiko, ngunit hating-hati pa sa kanilang pananampalataya. Nakakalungkot po, ngunit kailangan nating isa-isip na ang ating Diyos ay ang soberanya. Siya po ay pinakamataas, siya po ang sovereign. Maiksi lang po yung talatang pag-aaralan natin, ngunit ang talakayan po rito ay mahaba. Ngunit papaiksiin ko po dahil marami po tayong gagawin. Ito po ay sa awit 33, talatang 10. Ang sabi dito, dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Kanyang binibigo ang mga panukala ng mga bayan. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili. Ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahit. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Yung pong Panginoon doon ay translate na lang, sa English po ay Lord, all capitals, pero sa Hebreo po, ito ay sinasabing si Jehovah o si Yahweh. Ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kayo po ang aming Diyos at walang ibang Diyos. Samahan niyo po kami sa aming munting pag-aaral ng inyong awit na binigay po sa amin. Salamat, Panginoon. Italim niyo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isip, upang aming maging gabay sa aming paglakad bilang mananampalataya, bilang mga Pilipino. Salamat, Panginoon. Pagdalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Bibigyan ko muna po kayo, kaya sabi ko pagtuturo, sino po ang may paboritong subject na kasaysayan dito? Wala?
Nung ako po ay high school, hindi ko po paborito ang math. Hindi ko po paborito ang science. Ang paborito ko po ay history. Kaya tingnan po natin. Baka sabihin nyo nakakaantok, no? Ang mga bayan, kasi nation po. Sa Biblia po, pag sinabi nating nation, uri po ng people, no? Pero ito pong pahayag ko ngayon, ito po yung mga bansa. So, tatlo po yung nakita ko na maaari nating malalaking groupings ng anyo ng pagpapakbo ng mga bansa. Una po yung sinasabi nating si Yahweh o yung Diyos ang tagapanguna, no? So, sa ngayon, wala na po yun. Ngunit maaari nating sabihin, ang dako po ng Saudi Arabia at Oman, dahil sila naman po ay, ang Diyos nila ay si Allah, sila rin po ay nandun sa sektor po ng theocracy. Pero yung theocracy po ay makikita po natin sa ancient Israel at sa ancient Japan. So ang mga Hapon po, ang tingin nila sa kanilang emperor ay isang Diyos. Nung natalo sila sa ikalawang digmaang padaigdig, po ay naging naibaba na po yung pagtingin nila sa kanilang emperor. Ngayon, may mga kaharian po, sinasabi natin monarchy. Meron pong absolute. At sinasabi absolute, ang sinabi ng hari ay hindi nababali. So absolute yung rule. Yan po yung Saudi Arabia, yan po yung Oman. At hindi ko alam kung ilan pang bayan. Konti na lang po sila. Marami pong constitutional monarchy. Meron pong hari at meron pong tagagawa ng batas. Kagaya po ng Inglaterra, kagaya po ng Thailand. May hari sila, ngunit meron silang parliament. Meron po sila mga elected na tagapanguna. At meron po mga pamahalaan na ayon po sa ideolohiya. Tayo po ay demokrasya. Tama po, no? Meron pong, ang kaakibat po niyan ay yung mga diktadoryang pamahalaan. Kagaya po ng Cuba, kagaya po ng China, kagaya po ng Russia, North Korea. Yan po ay, karamihan sa kanila po ay tinatawag nating socialist at communist. Kapag tayo po ay nagbabasa ng ating Biblia, ang hawak niyo po ay isinulat yan over a period of 1,600 years. Ibig sabihin, tayo po ang beneficiary na total na nakikita po natin kung paano gumawa si Yahweh sa kanyang bayan. Mamaya maunawa po natin anong ibig sabihin ng bayan o nation na sinasabi po sa Biblia. Hindi po ito bansa. Ang bansa po, katulad po ng Pilipinas, ay bansa. Tulad po ng Japan ay bansa. Ang nation po ay group ng tao. Tayo po ay Pilipino, tayo po ay isang nation. Kapag pupunta ka sa Ilocos, maaaring sabihin nila, sila po ay, Ilocano, di ba? Sila ba ay iba sa Pilipino? Hindi, di ba? Kapag pumunta ka sa Zambales, may mga, ano yun doon? Aita, no? Sila po ay isang bayan. Kapag pumunta po kayo sa dako po ng Rizal, andiyan po marami ay dumagat. Sila po ay isang bayan, nation. Sila po ay nasa bansang Pilipinas. Ngayon, huwag nyo na po intindihin yung ancient periods kasi contentious po yan. Kasi ang sabi dyan, yung ancient periods mula 35,000 years before BC. Pagka ginamit po natin ng BCE, kasi dati ginagamit BC lang, di ba? Ano po ang BC? Maraming ginagawa, no? Sabi, before Christ. Ngayon,
nakakalungkot, inalis na nila yung Christ sa sea. Yung sea yan, nakalagay dyan, common era. So, before common era, ngunit ang reference pa rin ay yung kapanganakan ni Jesus. Ganyan po ang tao, binago po nila ang patakaran. No? So, anyways, hindi na lang muna natin para sa gayon, hindi po kayo nalalaman nyo po yung kalakaran ng mundo. So, inalis na po nila si Christ sa timeline ng history. Sabi lang nila, common era. So, yung ancient period, ayun po yung BCE. Yan po yung panahon ng mga propeta, nung ancient Israel. Tapos, yung classical antiquity, yan po yung pumasok na po, dyan na po napanganak na si Jesus. Okay, so mas maganda. Tapos, meron pong medieval period at meron pong early modern period. Tayo po ay nasa modern era na. Kapag tinignan po yung lawak na yan, napakalayo na po ng ating pinagdaanan. Sino po ang 100 years old na rito? Wala pa. 120. Wala pa rin. 150. Wala pa rin. Ang dalawang digmaang pandaigdig ay nangyari po ng modern era. Yung nakikita niyo pong asul, yan po yung panahon ng pananakop ng mga iba't ibang bansa. Yung early modern period, meron pong dalawang bansa na ang sinabi nila, hinati nila ang mundo. Ito po ay bansang Portugal at bansang Espanya. Sabi nila, ito yung linya sa mapa, yung kanan akin, yung kaliwa akin. Kaya napunta po sa atin, sino po napunta sa atin? Si Magellan, di ba? Espanya. Ang napunta sa Amerika, si Columbus. So, siya po ay Espanyol ba yan? Hindi ko na maalala. O, Portuguese. Kasi po, ang South America po ay Portuguese. Anyway, ito po yung pangkasalukuyang pagtingin sa historical timeline. Binibigay ko po ito sa inyo para malaman po natin yung pundasyon natin sa modern era. Ngayon, pag bumalik po tayo sa Genesis 10, ito po yung after the flood. Ito po yung kabilang pananaw doon sa modern era. Sino po si Japhet? Kapatid daw ni si Paul Japhet, di ba? May pangalan ditong Ham? Wala, no? Pag Pasko, masarap ang Ham. So si Japhet, si Ham at si Shem, ang tatlong anak ni Noah. Ang kwento po, ang salaysay po sa Old Testament, sila po ang nagsimula ng population ng mundo. Ngayon, ganito po yung batayan dyan. Ang salaysay po ni Noah, lahat po ay namatay. Tama po? Tama po? So, tatanggapin na natin yan bilang totoo. Ngunit, pagka tinignan po natin yung itong salaysay na to, magkakaroon po ng conflict. So, wag na po natin pag-usapan muna yon. Tanggapin na muna natin na ang mundo ay pinopulate ni Japhet, Ham, at Shem. So, nilagay ko lang po yan dyan, at yan po ay contentious, meron po nagsulat yan, hindi ko naman po original yan. Sa kanilang pag-aaral, ito po yung pinuntahan nila. So, si Japhet daw ay sa Europe, Greeks, Medes, saka Indo-European people. Si Ham naman napunta ng Africa, siya po ang ng mga Egyptians, at si Shem naman ay sa Middle East. So si Shem, bali, siya po ang pinagsimulan ng mga Hebreo. Ngayon,
Yan po yung global history. Hindi ko alam kung kailan ko tinalakay ito sa pulpito. Sa isang lipunan, meron po tayong tinatawag na pillars ng society o pillars ng civilization. Ang pinaka-nuclear na unit ay ang pamilya. Tama po? Ngayon, kapag tinignan po natin yung maraming indigenous peoples group, at hanggang ngayon, kahit sa dako po ng Africa, meron po sa kanila mga polygamous. Ibig sabihin, kagaya po halimbawa, ang mga Muslim, polygamous po sila. So, pwede sila mag-asawa ng 4, at pero maaari pa po sila magsama ng concubine sila. Ang mga indigenous people po ganun din. So, tayo po na monogamous, ang ating pamilya ay isang sentro ng lipunan. May tatay, may nanay, at may mga anak. Pag sinabi po natin extended family, ito ng mga tito, tita, mga pamangkin, lolo, lola. So, in short, ang isang lipunan ay nakasalalay sa kanyang mga mag-anak, sa kanyang pamilya. Ngayon, pangalawang pillar ng isang civilization ay ang kanyang pananampalataya. Ano man ito, hindi mahalaga na tingnan natin na ito ay Kristiyano, Katoliko, Protestante, Islam, Buddhist. Ang isang lipunan ay nakatatag sa kanilang reliyon. Sa ngayon, meron na pong pamahalaan, meron na pong gobyerno na nagpapatakbo at nagbibigay ng kaayusan. At yung sumunod na dalawa ay pag-aaral, arts and culture, science and technology. Noong Middle Ages, noong panahon po ng bago dumating si Jesus, napaka-talas na po sa matematika ang mga ancient people. So, wag po nating sabihin na tayo po ang moderno at sila po ay walang alam. Lahat po ng alam natin nanggaling po sa kanila. So, noong panahon na yon, hanggang sa ngayon, totoo po ito. Ito po ay hindi nagbabago. Maaring tanong nyo, bakit kung ang theocracy ng Israel ay ang Diyos ang namumuna, paano ang kanilang gobyerno? Sila po ay dumaan sa iba't ibang bahagi o iba-ibang phases ng kanilang kasaysayan. Sila po ay pinagharian ni Saul, ni David, at ni Solomon. At nahati, sila po ay isang monarkiya. Ngunit ang kanilang reliyon na Judaism ay nakasalalay po sa turo ni Yahweh na nanggaling po kay Abraham at kay Moses. So may gobyerno na po sila. Meron din panahon sa Israel na wala silang hari, ngunit meron silang mga judges. Meron din panahon na ang Panginoon ay nangungusap sa mga propeta. So, yun lang po yung background natin. Yun po yung aking introduction. Maaring academic to, no? Ngunit isipin po natin na hindi tayo umusbong sa Pilipinas ng gano'n na lang. Hindi tayo naging tao ng gano'n na lang na walang historical background ang mundo. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng ating banal na kasulatan ng Old Testament, New Testament, ito po ay isaalang-alang natin na may dalawang bahagi. Meron pong context, historical, meron po ring moral direction. Kung naalala po ninyo, yung tinalakay ko nung nakaraan, sinabi natin, merong logos, o yung word, at merong rema, di ba? Sabi natin yung rema, nagiging totoo sa atin. Para sa ngayon, kapag ka nagbasa tayo ng, lalo na sa lumang tipan, maaari po tayong malito
at hindi natin maisalang-alang yung tunay na gustong ipayawati ng salita ng Panginoon. Meron po ba tanong? Parang klase. Nag-notes po ba kayo? Wala naman kayong cell group mamaya. Punta na po tayo sa aking binasa. Una pong punto, ang Diyos ay sovereign. Siya po ang pinaka-makapangyarihan. Dalawang aspeto po kasi ito. Ang awit o ang Psalms ay hindi lang po sa pagpupuri sa Panginoon, ipinapahayag din po kung ano ang ating Diyos. Ngunit atin pong ilagay sa context dahil nung nasulat po ito po ay para sa mga Hudyo. Ito po yung Ingles. Kasi minsan mas maganda po yung di po yung dating po ng wikang Ingles. Kasi basahin ko sa Tagalog, dinadala ng Panginoon sa wala. Parang kinakancel ng Diyos ang payo ng mga bansa. At sa Ingles, the Lord frustrates the decisions of the nations. He nullifies the plans of the peoples. Ngayon, ang context palagi ng nations dito sa peoples ay group of peoples. Wala pang, nung sinulat to, wala pang geography na, ito si Egypt. May Egypt na, no? Pero hindi pa gano'n ang tingin ng mga tao. So, ang tingin nila, mga tribo, mga people's group. So, ang awit 33 po ay sinulat sa mga Hudyo. Sa Old Testament, maliwanag ang plano ng Diyos para sa mga Hudyo. Anumang balaking laban sa kanila, ang Diyos ang umahada. Yung sovereignty ng Diyos, pinatunayan niya noong mga panahong yon. Ilalagay po natin ang ating pag-iisip dahil ang buhay po ng tao ay maiksi. Tama po. Kasi wala pa sa ating 150 years old eh. Ngunit, ang kasaysayan po na tinitingnan natin ngayon ay napakahaba na. Kapag ka biblical ang ating basis, sabi natin, ang history po ng tao ay 6,000 plus years. Kaya nga sinabi ko kanina, yung pinakita kong table, medyo contentious yun. So, sabihin na natin na ang tao namuhay ng 6,000 years. Mahaba na po yun para sa buhay ng isang tao na sinasabi po ng Old Testament na 70 or 75. So dito, sinulat to para sa mga Hudyo na lahat ng may masamang balak para sa kanila ay hindi pinapayagan ni Yahweh na kanilang Diyos. Sabi rito, mga balaki na hinadlang ng Diyos. Una po, isang concrete example po, yung, di ba, si Moses, tinakas niya na yung mga Hudyo, tama po, ano? Sa Exodus, umalis na sila ng Egypt, at si Paraon ay nagbago na naman yung isip, gusto niya ibalik. So, hinabol niya ang mga Hudyo at sila po ay nalipol. So, hinadlang ng Panginoon yung gusto ni Paraon. Si Haman naman ay may balak na lipulin ng mga Hudyo, ngunit na pigilan po dahil kay Queen Esther. Kaya, the Lord frustrates the decisions of the nations. He nullifies the plans of the peoples. Sa ngayon, ang konteksto po natin, ito po ay para sa mga Hudyo. Pangalawa, ang Diyos ay may plano. Siya po ay may nakalaan na design
The Lord's decision stands forever. His plans abide throughout the ages. Noong sinabi ito sa awit, ito ay generic. Ibig sabihin, it applies to all Jews. Dito, ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Kapag ka pumunta na po tayo sa bagong tipan, mas maliwanag po kung ano yung dakilang layunin ng ating Panginoon. Alam po natin, ang kanyang dakilang layunin ay tubusin ang sanlibutan sa pamamagitan ni Jesus. At sa katapusan ay ang bagong langit at bagong mundo. Ngayon, lahat po tayo ina-expect yung pagbabalik at paggawa ng bagong langit at bagong mundo. Hindi natin alam ang grand plan ng Panginoon in specific terms. Ngunit alam po natin na pinadala niya si Jesus upang tayo ay tubusin sa kasalanan at muling ibalik ang relasyon natin sa ating Diyos Ama. At kaakibat po nun, sa mga darating na panahon, nagkakaroon po ng bagong langit at bagong mundo. Kung naalala niyo po, yung tinatalakay pa natin nung tungkol sa eschatology sa last days, maliwanag po na merong layunin ang Panginoon sa lahat ng kaganapan dito sa ibabaw ng mundo. Ito pa yung pangatlo. Naka-online ba ako? Bible. Bible. Tuloy-tuloy ba yan? Ang bayan ng Diyos. Sabi rito, mapalad ang bansa ng Diyos ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang mana. Yung bansa ay bayan din, yun ay nation. How blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen to be special possession. Maliwanag po yun. Sinimulan dun sa una, the Lord frustrates the decisions of the nations, He nullifies the plans of the peoples. Tapos, sinabi ng sumulat ng awit, the Lord's decisions stand forever, His plans abide throughout the ages. So, ang ating Panginoon o si Yahweh ay meron na pong disenyo. Meron na pong plano. Meron na pong nakalaan para sa kanyang bayan. Noon, bayan niya ang mga Hudyo. Ngayon, bayan niya ang mga sumunod kay Jesus. How blessed is the nation whose God is the Lord. Yung God dito, si Yahweh. The people whom He has chosen to be His special possession. Sino ba ang bayan ng Diyos? Babalik uli ako. Sa Old Testament, ang bayan ng Diyos ay ang mga Hudyo o Israelita. So wala po tayong magagawa doon. Yun po yung katotohanan, yun po yung historical na inilahad sa atin. Hindi na po natin pwedeng tanungin, bakit mga Hudyo lang? Bakit sila lang yung pinili? Hindi ko na po masasagot yun. Ngunit, yun po, yung plain and simple na sinabi ng Biblia. Ngunit, yan po ay nabago sa bagong tipan.
Sa bagong tipan, ang bayan ng Diyos ay ang kanyang mga tagasunod. Ang Marikina, PMC. Huwag kayo sasagot ha. Bayan pa kayo ng Diyos. Quiet muna kayo. Mamaya ako tatanong ulit. Sa lumang tipan, pinili ng Panginoon ang bayan ng mga Hudyo. Si Jesus ay ipinanganak na isang Hudyo. Ngunit, pinutol ng Panginoon yung fallacy na hindi magiging bayan ang ibang tao, ang ibang nation. Kaya sa bagong tipan, ang bayan ng ating Panginoon ay ang mga disipulo at tagasunod ni Jesus. Nasaan ba ang bayan ng Diyos? Sabi po sa Acts 10, 34 to 35, nagsimula magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko ang walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sinamang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugulod sa Kanya. Sa English po, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Ibig sabihin lang po nito, ang bayan ng Diyos ay kung nasaan yung mga sumusunod sa Kanya. The one who fears Him and does what is right. Kung ikaw ay nasa, wala si Saudi boy, wala si Norman, ano? Kung ikaw ay Saudi, mga ilang kayo ron, no? Mga mananampalataya, iyon ay isang packet na bayan ng Panginoon na pare-pareho kayo mananampalataya. Yun ay naganap dahil kay Jesucristo. Ang sabi dito, balikan ko po yung data natin. How blessed is the nation whose God is the Lord. Sa Mateo 5:45, ito po ay sinabi ni Jesus, upang kayo maging mga anak ng iyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Ito po ay nagpapahayag na ang ating Diyos ay nagpapakita ng kanyang yung kanyang justice at fairness. So, hindi natin maaaring sabihin na dito lang uulan. Kasi alam niyo po ba ang significance ng araw at ulan? Ang significance po niyan, yan po ang nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ang ulan, ang nagpapalago ng tanim. Tama po. Kapag may tinanim kayo, ang araw po ay nagbibigay ng paraan para siya lumago. Tama po. So, alam niyo po yung basic science natin, yung paggawa yung photosynthesis. Kapag kami
halaman na po, yan po yung kinakain ng mga hayop. Tama po. Kaya kung kayo kumakain ng baka o baboy, kayo po ay vegetarian. Tama, ano? Kasi yun ang kinakain nila ay vegetable. Hindi po. So yung sinasabi nito, hindi po pinagkakait ng Panginoon itong dalawang natural na pangangailangan para mabuhay ang tao sa sanlibutan. Ang araw at ang ulan. Umulan po ba sa inyo kagabi? Amen. Ito, nasabi ko na sa inyo, yung lokasyon ng Earth relative sa Sun ay eksakto daw yun. Kasi kung nalapit lang tayo ng konti, tayo po ay well done. Sunod po tayo lahat. Kung nalayo po tayo ng konti, hindi na po natin kailangan ng aircon. Tayo po ay maninigas sa lamig. Kaya nga, isa sa mga grand design ng Panginoon kung saan niya nilagay yung Earth relative sa Sun. Ito po ay adlib lang. Ngunit ang mahalaga dito, hindi pinag-iit ng ating Diyos ang karapatang mabuhay ng buong sanlibutan physically. So, pinapaulan niya, pinapaaraw niya sa mga matuwid at di matuwid. Ngayon, anong kaibahan ng sinasabi sa awit nung bayan ng Diyos? Blessed is the nation whose God is the Lord. Ano po ang kaibahan natin? Lahat may ulan, lahat may araw, lahat may capacity para mabuhay. Meron pong pili at natatanging biyayang nakalaan para sa kanyang ama umira. Kung ang mga Hudyo ay binigyan niya ng biyaya, ay tayo pong mga tinawag ay binigyan niya rin ng mga biyaya. Ito po ay sa Deuteronomy 30:16. Kapag tayo po ay nagsasite ng Old Testament, ang unang-unang binibigay yan ay para po sa mga Hudyo. Ito po. At iniutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ito ay sinulat po ulit sa Ebanghelyo. Lumakad ka sa kanyang mga daan. Tuparin mo ang kanyang mga utos at kanyang mga tuntunin at mga batas upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain ka ng Panginoon Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang angkinin. Ito po yung pagpasok nila sa Promised Land, no? Maliwanag po na ito yung pangako ng Diyos. Specific po yun nung panahon yun. So sabi ni Yahweh sa kanila, upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa lupaan yung pinapasok upang angkinin. Kasi galing Egypt, papasok po sila sa bagong Promised Land, kinakailangan nila na maging matatag at yung pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos. Ngunit sinabi nito, tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin. So meron po ditong righteous living na inaasahan po ng ating Diyos sa bayan po ng mga Hudyo. Maaari ba natin itong gamitin sa atin? Mamaya po natin sasagutin yan. Sa awit, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahinga. Ito po ay generic at
maaari po natin immediately ang tingin. Ito po ay pangako. Kagaya ng sinabi ko kanina, kasi bumabasa po ng awit ay mga Hudyo. Tayo po ngayong mananampalataya, binabasa na po natin yan. Ito po ay applicable po sa atin. So, ang una rito sinabi, hindi ako magkukulang. Tama po? Sino po ang may pagkukulang sa atin, sa ating buhay? Sino po ang kumakain ng isang beses lang? Kasi ito po ay physical po ito, no? Pang-araw-araw na paggabay sa atin ng Panginoon. Pinahiga niya ako sa lutiang pasulan. Ibig sabihin po ay binibigyan tayo ng kapahingahan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Ito po ay maliwanag na pangako hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga sumunod na salinlahi. Sumunod sa salinlahi, kasama na po tayo doon. Isa pa po, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Ito po ay blessings, no? Kasi kapag tinignan po natin, ano po ba ang antas ng mga biyaya? Madalas papasok lang po sa atin ay material. Tama po? Ngunit ano po ba ang blessing na iba pa? Blessing ng kalusugan. Blessing ng kapayapaan. Blessing ng pag-iisip na sapat. So, ang isang tao ay hindi lamang sa material o sa kayamanan na bubuhay. Ang sabi po sa balita ngayon, kilala niyo si Elon Musk? Silang gumagamit ng PisoNet dati. O ngayon, wala. Sa probinsya po kasi yan. Si Elon Musk ay isang hindi na raw. Siya raw magiging unang trillionaire. So, di ba? Pag meron kang 1 milyon, ano tawag sa'yo? Millionaire. Pero pag peso, hindi yon. Basta ang sinasabi ng dollars. Meron ka $1 million, millionaire ka. Times 1,000, ilan? Billionaire, di ba? Times 1,000, trillionaire. So, siya raw ang unang magiging trillionaire sa buong mundo. Kailangan mo ba ng $1 trillion para mabuhay? Kailangan mo ba ng $1 billion para mabuhay? Ang sinasabi rito, kaya ng Diyos na pasaganayin ang lahat ng biyaya sa inyo. Ibig sabihin lang po nun, ito ay sapat at hindi nagkukulang. Hindi po tayo namamalimos sa daan para sa ating kakainin sa susunod na ating meal. Ang ating Diyos ay nagpo-provide. At alam po natin ito, sinabi natin si Jehovah is Jehovah Jireh. So maliwanag po, ito po yung packet na blessings. Hindi ko po sinasabi ngayong nandun, sinasabi ng mga socialist, social activist, nasa laylayan ng lipunan na walang trabaho, ang tinitirahan, walang dumadaloy na tubig, walang kuryente.
Sino po kasama sa camp? Nasa yung campers? Hindi ko nakikita yung campers. Nasa loob. Eh bakit di dito? Nakikinig ba sila? Dapat nandito sila. Sa Inigan, walang ilaw, di ba? May generator. Ibig sabihin, ano yung level na dapat maging kontento tayo? Ito po ay isang serye, kaya iisipin po ninyo, yung mga susunod na tatalakayin ko ay kaduktong po dito. Binibigyan ko po kayo ng foundation para maunawaan natin saan po tayo lalagay, saan po tayo lulula. Kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Pagka tinignan po huli rito, kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. So may kaluktong pa rin po yun na dapat natin gawin. Sa Proverbs, bibilisan ko na po kasi mukhang nasa pagalas ka lahat na po. Wala may timer eh. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi ito dinaragdagan ng kapangyawan. Okay, yung term na nagpapayaman, hindi naman po ito yung labis-labis. Ngunit hindi naman po ito yung kulang. At hindi ito nagdadagdag ng kapanglawan. Pag binasa po natin ng Proverbs, ito rin po ay applicable in a sense sa atin. Tayo po ay grafted na, kasama na po tayo sa bayan ng Diyos. Nauna na po ako dun sa aking conclusion. Sa Deuteronomy 28, kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa inyo sa araw nito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Again, pag tinunghayan po natin ng Deuteronomy, ito po ay nagpapahayag po sa mga Hudyo. Meron pong isang talata na hilig po nating i-quote, no? Mamaya babalikan ko po yung tatlong Deuteronomy. Ito po yung si Jeremiah. Ito po yung sinabi sa 11. Bago ko basahin yung 10. Sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa iksasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Pagka tinignan po natin yun lang talatang yun, mabuti po ang Diyos natin. Ngunit, maaari po natin angkinin, maaari po natin sabihin na ito ay para sa akin. Kasi hindi naman, pag tinignan po natin lahat ng gusto ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya, ang gusto niya lang ay kabutihan. Ngunit, kapag kinuquote po natin si Jeremiah, tingnan niyo po yung talatang 10. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at babalik ko kayo sa dakong ito. Yung pong specific verse na yan ay hindi po para sa lahat. Ibig sabihin, nung sinulat yan, para po yan sa mga captives sa Babylon nung time na yon. Kaya, kapag iyan ay ginamit natin, dapat alam po natin ang konteksto at sasabihin natin sa overall na gusto ng Panginoon, ito ay maaaring totoo sa atin. Ginamit po nga ito ng isang senador sa kanyang pagtayo. Hindi ko lang alam kung siya ay Kristiyano. At kapag ginamit mo naman yung talatang 11 para sa tao, ito po ay para sa mga mananampalataya. Ito po ang kanyang grand design. Malapit na po ako matapos mga 2 oras.
So sa Deuteronomy, ito ay generic na rin na maaari nating sabihin. Dahil yung parallelism na pagsunod natin sa ating Diyos ay nangangahulugan ng Kanya kabutihan para sa atin. Ngunit, isaalang-alang po natin dahil ang mga Hudyo, ang mga Jew, ang kanila pong salvation ay nakasalalay din sa mabuting gawa. Nakasalalay din, di ba sila ay naghahandog sa templo, sila ay naghahandog ng mayaman ka, maghandog ka ng baka. Kung hindi ka masyado mayaman, maghandog ka ng tupa. Kung hindi ka talaga mayaman, maghanap ka ng kalapati. Kung hindi naman, ihandog mo yung kapitbahay mo. Joke. So sila ay naniniwala sa mabuting gawa. Ngayon, lahat pong yan ay biyaya ng Diyos sa atin. So titignan po natin, kaya binanggit ko muna yung araw at ulan. Kasi yun po ay para sa lahat. Naunawa po natin, yan po ay para sa lahat. Pag umuulan, kailangan mo ng payong, di ba? Pag maaraw, kailangan mo rin ng payong. Ngunit, bilang bayan ng Diyos, meron po tayong mga special blessing. Meron po tayong assurance na ibibigay sa atin ng Diyos yung kanyang pinangako. Ngunit, ano ba ang pinakadakilang biyaya? Yan lang po. Yan po yung ating pinakadakilang biyaya. Ngunit, hindi po natin mararanasan yan hanggang nandito pa po tayo sa mundo. Ang sinasabi ng iba, oh, alam ko may assurance ako, may eternal life na ako. Opo, yun po yung effect ng faith. No? Ngunit talagang magaganap yan kapag tayo po ay physically kinuha na ng Panginoon mula dito. Ang Pilipinas ba ay bayan ng Diyos? Ito po ang sagot ko. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama. At wala namang masamang punong kahoy na nagbubuti, na mabuti ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay dinaani mula sa tinikan at hindi napipitas ang ubas sa tawag. Sagutin po ninyo, ang Pilipinas ay bayan ng Diyos. Sapagkat walang mabubuting punong kahoy, nagbubunga ng masama. At wala rin masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Ang PMC Marikina. Ano ba ang bunga natin? Ano ba bang uri ng puno tayo? Tayo ba ay puno ng Diyos? Tayo ba ay nagbubunga ng mabuti? Sasagot natin yan habang tayo ay naglalakbay. Sasagot natin yan hindi lamang bilang individual. Sasagot natin yan bilang isang kalipunan ng mananampalataya. Huwag na natin pakialaman ng ibang iglesia. Huwag na natin pakialaman ng ibang PMC. Ang isipin natin, ang tanong, ang PMC Marikina ba ay bayan ng Diyos? Ang huli kong slide ay akin pong nakuha doon sa isang chat ko. At dito po ako magwawakas at ito po yung aking pagbibigyan ng pansin sa susunod
natin pagkikita. Yan po ang ating lipunan. Yan po ang ating kalagayan. Hindi lang po yan dahil sa politika, kundi yan po ay dahil na rin sa kasalanan. Tingnan niyo po maigi. Yan po ay hindi bago. Mapadala na yan nung matagal na. Ngunit yan po ay isang katotohanan. Yan po ang kalagayan ng ating ayan. Tayo po yung natin. Panginoon, salamat po, Panginoon. Ang bayan niyo ay inyong bibigyan ng biyaya. Hindi lamang biyaya ng buhay na walang hanggan, ngunit biyaya habang kami po ay naglalakbay sa mundo nito. Panginoon, ipahayag niyo po sa amin ang inyong puso. Hindi lamang puso na handang sumunod, kundi puso handang magbigay ng buhay. Magbigay ng buhay para po sa inyo at para sa aming kapwa Pilipino. Ang dalangin ko po, Panginoon, tingnan niyo po ang bansang Pilipinas na kung saan nandun ang kalipunan ng mga bayan niyo na handang sumunod at handang tumalima sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil kayo po ang patuloy na magtuturo sa amin kung paano po namin gagampanan ang nais yung gawin namin sa aming lipunan. Sa lipunan na maraming nagsabi na nandun na po sa ilalim. Salamat o Diyos dahil ang mga salita mo ay patuloy pong magiging totoo sa amin mga puso. Ikaw lang po ang madakila sa aming kalagitnaan. Ikaw lang po maitaas dito po sa PMC Marikina. At ipahiwatig niyo po sa bawat isa ng PMC Marikina ay isang bayan ng Diyos na ayon sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Pagdalangin namin sa pangalan ni Jesus.